Mga kababayan, lantarang binanata ni Ka Eric Celis, isang loyal na taga-suporta ng mga Duterte, itong si Jose Claire Castro, matapos ang naging pahayag nito kaugnay sa pagkukumpara niya kay PBBM at BP Sara Duterte. Ayon kay Celis, hindi talaga pwede na pagkumparahin si BP Sara Duterte at si PBBM dahil sa mga iba't ibang dahilan. Malinaw po na isang malaking katatawanan at isang malaking insulto na rin mismo sa kaisipan ng mamamayang Pilipino itong binabanggit ni Aling Claire Marites Castro na panay bakasyon si Inday Sara Duterte samantalang si Marcos ay panay ang trabaho. Siguro panay ang trabaho para mapabilis ang pagnanakaw at pandarambong sa kaba ng bayan yan. Baka pwede pang tanggapin at paniwalaan yan ng mamamayang Pilipino. Pag naglabas ng survey, mga kababayan, mas mataas, higit di lalo pa, ang mas pagtitiwala at pagkilala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos Jr. Kapareho lang kay Martin Romualdez, walang naniniwala po sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo pwedeng ikumpara talaga si Marcos at si Sara Duterte. In the first place, hindi po adik si Sara Duterte. Kagaya ng pagbubulgar ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay lulong sa matagal ng pag-abuso sa droga. Samantala, tila nakakuha naman ng puntos itong si FPRRD mula naman sa ICC. Ito ay matapos inaprubahan ng ICC ang hiling ng kampo ni Duterte na huwag dumalo sa isasagawang trial ngayong darating na February 23 hanggang February 27. Ayon sa isang kilalang abogado, tama at matalinong hakbang ang ginawang aksyon ng kampo ni Duterte. Tama yon na hakbangin. Kasi kung papayag siya sa kagustuhan ng ICC, ay nangangahulugang waiver yon ng kanyang karapatan dahil sinasabi nga niya na hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC. Bakit siya mag-a-appear? Bakit siya pupunta roon? Whether mag-appear siya or hindi, ay talagang i-detain siya ng mga puti. Nakita naman natin, wala pang ang tunay na kaso na isinampa sa kanya. Kinuli na siya at dinitain na siya. Hindi nangyayari dito sa Pilipinas, sa bansa natin, yung ganong sistema. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Tinong hakbang ng isang veteranong abogado ang pagtanggi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na humarap sa ICC Confirmation of Charges hearing nito sa susunod na linggo. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondihar. Tumanging humarap sa banyagang korte si dating Pangulo Rodrigo Duterte, partikular na sa paparating na Confirmation of Charges hearing nito sa susunod na linggo. Sa February 23, tatalakayin ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo kaugnay ng war on drugs nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Giit din ito na persahan siya dinala sa the Netherlands. Tinawag rin niyang kidnapping ang pagkakakulong sa ICC kung saan si Pangulong Bongbong Marcos umano ang may pakana. At para sa veteranong abogado na si Raul Lambino, isang matalinong hakbang ang ginawa ng dating Pangulo. Tama yon na hakbangin. Kasi kung papayag siya sa kagustuhan ng ICC, ay nangangahulugang waiver yon ng kanyang karapatan dahil sinasabi nga niya na hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC. Bakit siya mag-a-appear? Bakit siya pupunta roon? Pinabulaan na naman ni FPRD ang paratang na EJK laban sa kanya. Sa dating presidente, politikang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Pero para kay Attorney Lambino ng PDP Laban, tiyak na mahahabol ang mga nasa likod ng pagdukot sa dating Chief Executive. Pwede silang makasuhan mamaya. Kung si Tate Digong ay mag-a-appear na doon sa ICC, ay baka mawalang saysay yung kanyang karapatan na magsampa ng kaukulang legal remedy. Naniniwala naman si Attorney Lambino na kahit dumaluman o hindi si Digong sa ICC hearing ay mananatiling mababa ang pagtingin sa kanya ng mga banyaga. Whether mag-appear siya or hindi ay talagang i-detain siya ng mga puti. Nakita naman natin wala pang ang tunay na kaso na isinampa sa kanya. Kinuli na siya at dinitain na siya. Hindi nangyayari dito sa Pilipinas, sa bansa natin, yung ganong sistema. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng punto itong mga katawa-tawang inihayag ni Aling Claire Marites Castro kung saan po ay iniinsulto nito
ang kaalaman at katalinuhan ng taong bayan. Dahil sabi niya, nitong tagapagtahol ni Marcos Jr. na tinatawag na the presidential barker na si Aling Claire Marites Castro, si Sara Duterte daw at si Bongbong Marcos Jr. ay hindi dapat ikinukumpara. Sapagkat sila daw ay magkaiba. Ang isa ay nagtatrabaho, referring to Marcos Jr., at ang isa ay nagbabakasyon lang, referring to Vice President Sara Duterte. Well, sa totoo lang, walang naniniwala dyan sa kanyang diskarte. Sapagkat ang katotohanan, ang pinagmulan po ng pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr., negative 3 sa SWS survey, negative 14 and negative 15 respectively sa Pulse Asia, and negative 27 po sa ating Publicos Asia, ay dahil nabulgar po ang pagiging mastermind nito. Sa hanay ng mga mamamayan, walang hindi naniniwala na ang mastermind walang iba kundi si Marcos at sila Romualdez. Kung bakit nangyari po ang mahigit 1 trilyon na pandarambong at pangungulimbat sa Kabanang Bayan. So ang issue ng pandarambong at pangungulimbat, kasabay po ng pagkabunyag kay Marcos bilang drug addict at matagal na nag-aabuso ng droga with no less than his own sister, si Senator Amy Marcos, ang nagbunyag at nagbulgar sa kanya, ay isang pagpapakita po na ang taong bayan ay maalam, nag-a-analyze at alam nila kung ano ang pinagmumulan ng pagbagsak ng approval at trust rating ni Marcos, kundi ang kanyang sariling kagagawan ng katarantaduan at kalukuhan na ginawa niyang isang malaking sindikato, ang gobyerno. Kaliwat kanan ang pangungulimbat at pangungurakot, kaliwat kanan ang pagbalik po ng krimen sa ating bansa. So ang mga na-achieve ni former President Duterte ay halos walang pinatunguhan dahil ibinasura lang po ng kalokohan at katarantaduhan na ginagawa ni Marcos. Kaya nagiging katawa-tawa tuloy at parang naging clown ang mga pahayag ni Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol ni Marcos dahil alam ng taong bayan, ng mayoriya ng mamamayang Pilipino, na si Marcos ay lulong sa droga. Hindi matino at ang pag-iisip at walang kakayanang mamuno sa ating bansa. Kung kaya, nangyari po ang malawakang korupsyon, malubha at malakihang pandarambong at pagkawasak po ng ating buong bayan at buong lipunan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kung kaya, malinaw po na isang malaking katatawanan at isang malaking insulto na rin mismo sa kaisipan ng mamamayang Pilipino itong binabanggit ni Aling Claire Marites Castro na panay bakasyon si Inday Sara Duterte, samantalang si Marcos ay panay ang trabaho. Siguro panay ang trabaho para mapabilis ang pagnanakaw at pandarambong sa Kabanang Bayan yan. Baka pwede pang tanggapin at paniwalaan yan ng mamamayang Pilipino. Ang ganyang uri ng pahayag ni Aling Claire Marites Castro. Pangalawa, malinaw naman po sa atin din na ang anumang issue na ibinabato kay Vice President Sara Duterte ay talaga namang lalusutan po ng kanyang malinaw na magandang performance sa evaluation po ng Commission on Audit. Yung mga issue ng Mary Grace Piatos, yung issue ng 125 million pesos, yung peke at panunuhol sa impeachment, lahat ng ito na ipakita ni Vice President Sara Duterte na ito ay bahagi ng malawakang political demolition job. At walang malaking epekto sapagkat no less than the Commission on Audit ang nagsabi mismo na inilabas nila 3 times unmodified ang results ng evaluation sa lahat ng audit report na ginawa kay Vice President Sara Duterte sa paggamit ng public funds, even when she was still the concurrent DepEd Secretary or even sa kanyang pagiging Vice President, including the 125 million pesos. Kaya, pag naglabas ng survey, mga kababayan, mas mataas, higit di lalo pa, ang mas pagtitiwala at pagkilala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos Jr. Kapareho lang kay Martin Romualdez, walang naniniwala po sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo pwedeng ikumpara talaga si Marcos at si Sara Duterte. In the first place,
Hindi po adik si Sara Duterte. Kagaya ng pagbubulgar ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay lulong sa matagal ng pag-abuso sa droga. Chronic drug user. Chronic drug abuser. Itong si Bongbong Marcos Jr. Pangalawa, binanggit din ni Aling Claire Marites Castro na wag daw gawin ang issue ng impeachment laban sa Pangulo kay Marcos Jr. bilang political demolition operation. Wow! Nagsalita si Claire Castro sa lahat ng magsasalita. Dapat sinabi mo yan kay boss mo Bongbong Marcos Jr. at sa kapartner in crime niya na si Martin Romualdez. Dahil yan ang gawain nila. Panunuhol, pandaraya, sa basura at gawa-gawang kwentong impeachment complaint kaya nga ibinasura ng Korte Suprema. At sabi ng Korte Suprema, sinortcut nyo, hindi nyo sinunod ang constitutional process. Kung paano tama ginagawa with due process and constitutional guidelines ang impeachment complaint. Yun. At ang nagbulgar mismo nito, walang iba kundi si Congressman Toby Chanco. One of their own, sabi ni Congressman Toby Chanco, ginamit nila Martin Romualdez at Saldico ang panunuhol sa mga proyekto, flood control at iba pang mga pork barrel upang makuha at madaya nila ang signature ng mga kongresista. And lahat ng yan, sinuportahan ni Marcos. At ano pong nangyari? Tinabla sila ng Senado. Hindi nakalusot sa Senado, hindi pinatula ng Senado ang gawa-gawang kwento, pandaraya at basura na uri ng impeachment complaints nila. At ang may gana pa ngayon, at even ang Korte Suprema mismo, kategorikal ang naging desisyon. Ang may gana pa ngayon na gumawa ng kwento tungkol dyan, si Claire Castro pa na ginagamit daw ang possibility ng impeachment complaint upang si Vice President Sara Duterte ay kanilang palabasin na siya ang sa likod nitong impeachment complaint. Aba, talaga lang. So, malinaw, mga kababayan, na talagang nagpa-panic mode itong gobyerno ni Marcos dahil kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig ni Aling Claire Marites Castro.